Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Sa inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Formal lang sinimula ng Philippine National Police ang Off-Cam Museum Exhibit na pinangalan ng Art of Service, Truth and Gallantry sa Alimol, Quezon City. Magbabalita dyan si Patrolman Don Rosas. Magandang araw, bagong Pilipinas. Formal nang sinimulan ng Philippine National Police ang Off-Camp Museum Exhibit na pinangalan ng Art of Service, Truth and Gallantry dito sa loob mismo ng Alimol, Araneta, Quezon City. Sinimulan ng aktibidad ika-23 ng Pebrero at magtatapos ito sa Biyernes, ika-27 ngayong buwan na layong ipakita sa publiko ang kasaysayan, sakripisyo at kabayanihan ng mga pulis sa kanilang paglilingkod sa bayan. Pinangunahan ang pagbubukas ng exhibit ni Police Brigadier General Jesse Tamayaw, Executive Officer of the Directorate for Police Community Relations, bilang kinatawan ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasama si Police Brigadier General Vina Guzman, Director ng Police Community Affairs and Development Group, na siyang pangunahing organizer ng programa. Dumalo rin sa aktibidad ang property manager ng Alimol na si Mr. Gary Romero na nagbigay ng buong suporta sa PNP. Tampok sa exhibit ang iba't ibang paintings na likha mismo ng mga pulis. Gayon din ang mga larawang kuha ng mga police photographer na nagpapakita ng aktual na karanasan, serbisyo at sakripisyo ng kapulisan sa iba't ibang sitwasyon. Layunin ng exhibit na mailapit sa mamamayan ang mga kwento ng katapangan, dedikasyon at tunay na diwa ng serbisyo ng kapulisan. Sa pamamagitan ng sining at makasaysayang presentasyon, inaasahan ding mas mapalalim ang ugnayan at tiwala sa pagitan ng pulisya at komunidad. Mula dito sa Alimol, Araneta, Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Rosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Rosas. Arestado ang isang 44 anyos na lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga na nagkakahalaga ng ₱250,000 at iligal na baril sa bypass operation ng Iloilo PNP. Ibabalita yan ni Patrolwoman Riza Valencia. Samsamang halos ₱250,000 ang halaga ng pinag-iinalaang shabu mula sa isang drug surrenderer na naaresto sa drug bypass operation sa barangay Tanghawan, Dingle, Iloilo nito lang ika-22 na Pebrero taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Dingle Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Alvin Salmon kasama ang Philippine Drug Enforcement Unit Team 2. Ayon kay Police Captain Alvin Salmon, officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon na muling nagbebenta ng illegal na droga ang suspect
na kinilalang si Alice Nonoy, 44 taong gulang at residente ng sabing barangay. 3 malalaki at 2 maliit na sachet na pinaginala ang shabu na may kubuang timbang na 65 gramo na kumpiska sa operasyon. Patay sa monitoring ng pulisya, personal na kumukuha ng supply ng illegal na droga si alias Nonoy sa Iloilo City. Ngunit may inutusan siyang maghatid nito sa kanyang mga parokyano sa kanilang bayan, pati na sa Barotac Nuevo at San Enrique, Iloilo. Nakuha rin mula sa suspect ang isang kalibre na 9mm revolver. Kasalukuyan sa kusodiya ng Dingle MPS ang suspect para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso na may paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Philippine National Police sa pagsugpuan ng bentahan at paggamit ng iligal na droga sa buong lalawigan ng Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Reza Valencia, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. 3 lalaki arestado matapos maaktuhan ng pagnanakaw ng cable wire sa Iligan City. Police Corporal Joel Subsuban sa detalye. Laki ang naresto ng mga barangay peacekeeping action teams matapos mahuli sa akto ang pagnanakaw ng mga electrical wire sa Purok J sa Bangko-Bangko, Barangay Bunbunon, Iligan City. Madaling araw ng Pebrero 23, 2026, bandang alas 6:20 ng umaga, makatanggap ng ulat ang Police Station 6 Iligan hinggil sa insidente. Agad rumispondi ang mga pulis at pagdating sa lugar ay nadatnan ang 3 suspek na hawak na ng mga bipats. Nakumpiska mula sa mga suspek ang mga electrical wire na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20,100 pesos, isang pares ng pliers, isang pocket knife, isang Samsung cellphone, 2 sling bag at 2 motorsiklo. Ang mga suspek ay naharap na ngayon sa kasong pagnanakaw at kasalukuyan pa nasa kustodiya ng Police Station 6 Iligan para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network Correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Namahagi ng tulong ang mga tauhan ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company at Revitalized Police sa barangay sa pamamagitan ng pamamahagi ng buto ng mga gulay sa Women's Organization ng Esperanza Masbate. Ang magandang balita ay mula kay Police Staff Sergeant Marcolito Lovendino Jr. Patuloy na pinapalakas ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company ng Masbate Police Provincial Office, katuwang ang RPSB Team Tawad ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa komunidad matapos silang magkaloob ng iba't ibang uri ng buto ng gulay sa Tawad Women's Organization sa Barangay Tawad, Esperanza, Masbate. Pinangunahan ni Ginang Robelin Calambra, Pangulo ng Samahan, ang pagtanggap ng tulong na bahagi ng pagpapatuloy ng gulayan sa barangay project na naglalayong hikayatin ang sama-samang paghahalaman at mapalakas ang papel ng kababaihan sa lokal na kaunlaran. Kahapon, February 23, 2026, nakisa rin ang mga tauhan ng PMFC sa sinagawang ikalawang anihan ng proyekto. Nagbunga ito ng masaganang ani kabilang ang dahon ng sibuyas at iba pang siriwang gulay na nakakatulong sa nutrisyon at pangkabuhayan ng mga residente. Ipinakita ng programa ang matagumpay na pagtulungan ng kapulisan at komunidad sa pagsusulong ng napapanatiling kabuhayan at mas matatag na seguridad sa pagkain sa barangay Tawad. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Marcolito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. 18 bata na iligtas mula sa pang-aabuso sa pagkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Ng Philippine National Police na magsasampa sila ng matibay na kaso laban sa mga sospek matapos mailigtas ang 18 bata sa 3 magkakahiwalay na operasyon noong ika-18 at ika-19 ng Pebrero. Kabilang sa mga operasyon ang pagkakaaresto ng isang Filipino na babae sa Leyte na konektado sa isang kaso ng online child sexual abuse. Na-recover mula sa sospek ang mga digital na kagamitan at explicit content. 7 bata ang nailigtas sa Leyte,
1 bata sa Cagayan de Oro at 10 bata sa Tanawan City, Batangas, na pinaniniwala ang biktima ng trafficking. Lahat ng mga bata ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Social Welfare Authorities para sa kanilang protection at pag-aalaga. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Express. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Magkasintahang nagtutulak umano ng iligal na droga, arestado sa bypass operation ng mga otoridad sa Dasmariñas City. Mga suspect, ituturing na high-value individual, mahigit 300,000 halaga ng iligal na droga, kumpiskado. Patrolman Don Brosas sa report. Arestado ang magkasintahan na hininalang sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga matapos ang isinagawang bypass operation noong 20 ng Pebrero sa Dasmariñas City, Cavite. Kinilalang mga suspect na si alias Amo at Joey, kapwa na sa hustong gulang at kabilang sa high-value individual list ng pulisya. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Cavite PPO, Dasmariñas Component City Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Bandang alas 7:15 ng gabi nang matagumpay na maaresto ang dalawa at makumpiska ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 340,000 pesos. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. 3 individual arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group matapos makumpiska ang iligal na baril sa Nueva Ecija. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rezalie Umalay. Individual ang naaresto sa 2 magkahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim ng Uplan Paglalansag Omega. 2 sospek na sina alias Cruz at alias Yalong ang nadakip sa bypass operation sa Barangay Santa Lucia U, Zaragoza, kung saan nakumpiska ang isang shotgun, cellphone at bypass money. Samantala, sa bisa ng search warrant sa Barangay Poblacion East, Aliaga, naaresto si alias Relio at nakumpiska ang isang baril, mga magazine at bala. Ang operasyon ay isinagawa ng CIDG Nueva Ecija, katuwang ang Philippine National Police Special Action Force. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At yan ang mga nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.